Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong balita o interview ng ABS-CBN kay Speaker Bogie D. Tinanong tungkol sa impeachment case na isasampa ni Congressman Barsaga laban sa presidente. As early as now, sinabi, hindi yan priority. So, ginorgor ka agad. Wala na. Bakit ganyan naman? Kung si BP Sara, mabilis sila. Aksyonan. Kung kay Presidente, hindi daw priority. Pakinggan natin ang interview. Ayun po, may nakita kaming post ni Congressman Barzaga na nag-file siya ng impeachment complaint versus the President. Nagjo-joke ba siya doon o totoo na nag-file po siya ng impeachment complaint? Wala pa naman kung kami natatanggap, pero alam niyo naman, marami po tayo mga dapat asikasuhin. Una-una, marami tayong mga problema sa ating bansa. Dapat unahin po natin muna yung mga solusyon. Kita niyo po yung daing ng ating mga farmers. Yan po yung aming pong talaga tinututukan ngayon. Kasama ko nga po kahapon si Senator Kiko. Doon po kami sa tanggapan ng DAR ni Secretary Conrad Estrella. Kasama po natin si Secretary Kiko Laurel, ang NFA, ganun din ilang pong mga local government, yung ating mga ibang governor, si Governor Albano, nandun po ang League of Municipalities, nandun din po, at marami pa pong kasama ron, at chairman po ng Agrarian Reform, at chairman ng Agriculture sa House of Representatives, kasama po natin lahat na nag-usap kami sapagkat meron po kaming pinatalakay, no? Tungkol po sa dalawang EO na kailangan gawing gagad dahil po may sense of urgency nga ito dahil sa pagbaba ng presyo ng ating palay. Opo. Kaya po pumaksak ito ng 6 na piso at one time ngayon nasa 8 piso sapagkat nga yung mga importation na nangyayari. Kaya nga isa sa mga napag-usapan po yan at ganoon din po syempre yung mababang taripa, binaba po kasi yung taripa from 35 to 15%. Kaya yun po yung aming mga isinusulong ngayon na kung maaari lamang maibalik muli yung 35%. At sana ay malimitahan yung ating pong pag-i-import ng bigas. Ang isa pong mungkahi ko nga na kung maaari lamang na lahat po ng ating mga government agencies, lalo na DSWD, lahat po ng mga department, na huwag na sana munang bumili ng mga imported rice. Kailangan locally produced rice ang ating pong piling, ang ating mga pamahalaan. Opo, yan po yung aming So ibig sabihin, Speaker, but just to be clear lang, kasi pinag-uusapan po sa social media, hindi yan uusad ang impeachment laban kay Presidente kasi mas marami pang importanteng bagay na pwedeng asikasuhin. Is that what you're saying? Yes. Yes! Wala na. Hindi uusad, sir. Pero ang ibig ko rito, sir, wala pa rin naman kung naiyain o hindi ko po Wala, palusot ka. impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero kung sakaling meron man, hindi uusad yan. Hindi yung priority ang impeachment ngayon sapagkat ang dami mo nating problema na ating bansa. Thank you. Mr. Speaker, maraming salamat po sa oras, sir. Kita nyo? Hinahanda pa ni Congressman Barsaga yung complaint. Inokompleto siguro ang mga papeles or whatever. As early as now, nagsabi kagad ang speaker na hindi yan priority. Hindi yan uusad. Yes, sabi niya. Anong masahan natin? Kung si BP Sara, ang bilis nila. Isang araw lang. Ilan yung pumirma? 215. Ay, nako. Sige na lang. Basta importante, ako kahit hindi uusad, basta lang may maisampa. That's enough for me. At least, meron tayong isang matapang na kongresista sa katauhan ni Congressman Barsaga na pilit niyang nilalabanan ang hindi magandang pamamalakad ng administrasyong ito. Kaya napaka ganda yung kanyang speech, yung more than 2 minutes speech niya na nananawagan siya na mag-resign ng Pangulo
na sabi niya nakabot na sa international media, alam na ng buong mundo ang ginagawa ng presidenteng ito na he's not serving the interest of the Filipino people but only for the interest of his family and his allies. Nataranta ang DICT. They are now coordinating itong DICT. Nagko-coordinate na sa mga social media platforms para i-delete o tanggalin yung speech na yon, but wala na. Naging viral na yon. So, yun. Impeachment. Sige, isampa nyo, Congressman Kiko Barsaga. Patayin nila o igorgor nila, so what? Sige lang. Ano ko lang, yung sinasabi ng Speaker of the House na inuunin nila problema mga magsasaka. Mabuti na realize nila, bumagsak ng todo ang presyo ng palay ng mga magsasaka. Sabi niya, 8 pesos na lang. Ang puhunan ng magsasaka para makaproduce ng 1 kilo palay, nasa 14 pesos. Yun ang puhunan. Ang presyo ngayon, 8 pesos. Anong mangyayari sa ating mga magsasaka? Bakit bumagsak? Dahil sa palisiya ng administrasyong ito, yung bang Executive Order number 62 na pinirmahan ng Malacanang last year ba yun or early this year, na ibinaba nila ang tarifa. Tapos, yung 35% na buwis ng imported rice, 15% na lang. Hay ang mga importer. Allah, bumaha ang imported rice. Ano ngayon? Ang naging kawawa ang ating magsasaka. Yan ba ang sabi ng Yusek Claire Castro? Nagtratrabaho daw ang Pangulo. Masipag para iangat ang kabuhayan ng Pilipino. Anong klaseng iangat ang kalagayan ng farmers? Luging-lugi ang farmers. Ngayon, mag-i-issue na naman ng isang executive order para i-stop ang importation. Para, wala na, huli na kayo. Galit na ang mga farmers sa palisiya ng administrasyong ito. Okay, so, sige na, Congressman Barsaga, isampa mo na yan. Kung hindi usad, never mind. Basta may put on record na ang Pangulong Marcos nasampahan ng impeachment complaint galing sa isang matapang na Congressman Barsaga. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang ngero nga ihatag namo sa mga tao, katong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilang balay. Kay nakigpuyo lang ni siya sa iyang magulang.